May bagong update daw ang borrow load ni GCash. Ano nga ba iyon? Tara, alamin natin. So, alam nyo naman na na-activate ko na dati pa yung borrow load ko sa GCash. Ilang beses na rin akong nakautang dito at wala rin naman akong palya sa pagbayad. Pero kaninang umaga, nung i-check ko yung borrow load kasi nga bala ko nga umutang ng load, ganito yung lumabas. Nagtaka ako kasi activated ko na to dati pa. So, ang need ko tuloy gawin ngayon is i-activate dito ulit. Daw madali lang naman mag-activate dito kasi nakakapagtaka lang. Tapos yung isa pang nakakapagtaka is manual pay na talaga siya. Daw sa akin gumagana pa rin yung automatic payment. Pero meron pa rin kasi sa iba na hindi pa rin talaga siya automatic payment. Actually talaga may na-receive din ako text na due na nga daw ako sa borrow load. So hinayaan ko lang. Pusa na rin siya nag-payment. Mamaya ituturo ko sa inyo yung isa sa mga technique na ginagawa ko after ko umutang sa borrow load. Ito na nga, inactivate ko na siya ulit. And madali lang naman siya. Go to load ko na to para makautang na ako. Ito, ipa-fast forward ko na lang yung step na to kasi alam nyo na naman ito. Pero kung hindi pa ay may tutorial ako nito, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So after ko nga malagay yung number is naghahanap na ako dito ng load. Tuwa ko kasi meron na silang under 100 pesos. Hindi kasi puro 100 pesos lang or yung 99. Automatic na babayaran mo is yung 100 plus. Ito na nga, pre-proceed ko na. At clinic ko yung agree. After nyan is magkakaroon kayo ng resibo which is ito. Tapos i-back nyo lang siya. Never ever nyo siyang i-exit. Back nyo lang siya para mapunta kayo ulit sa home. Tapos dumiretso kayo ulit sa borrow load. Siyempre lalabas doon yung breakdown ng inutang ninyo. Need nyo i-click yun dahil doon nyo makikita yung loan account number ninyo. Ayan siya sa may pinakababa. Ang gawin nyo dyan is screenshot nyo siya. Kaya isulat ninyo. Maraming cases na kasi na umutang sila. Tapos nung magbabayad na sila is hindi na makita sa borrow load yung to pay. As in wala talaga, blanco yung lumalabas. Kung sakaling na-screenshot ninyo yung loan account number, is wala na kayong magiging problema sa pagbabayad. Kasi diba may tinuro akong tutorial nung nakaraan tungkol dito sa borrow load na pwede kayong magbayad through bills. So nga yung iba is hindi talaga makita kung nasan yung loan account ID nila. Naisip ko na isang paraan is ganito na lang talaga. Na kapag umutang is i-screenshot agad yung loan account number. Kapag time na magbabayad at blanco yung to pay nyo, is pwede na lang kayo mag-direct. Ilalagay ko din yung link nito sa baba kung hindi nyo pa napapanood para may guide kayo. So ayun nga na, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.